guys, Sanay na sanay ka na magsalita. Paano mo raw sa-celebrate ang bang? Ay, dami Una, nagte-training po ako araw-araw dahil sa front row po, that's what we do. We inspire people, we motivate them, we train them to be businessmen. So, doon po siguro nag-umpisa yung training ko sa pagsasalita. And regarding to sa question niyo, kasama ko po yung buong pamilya ko kasi kakamatay lang po ng aking ama. So, sasamahan ko po yung mama ko, po yung Valentine's Day niya, ang family. So, at kayo yung kasama ko ngayong Valentine's Day. Maraming salamat. Sir, saan pagkatapos dito? Oo. Lagi mayroong special someone. Mamayang gabi. Mamayang gabi, may schedule. Meron na ba talaga? May kapalit na? Lagi naman meron, of course. Bakit wala dito sa... Nariyan ba siya sa Tagaytay? Nariyan ma. Nariyan. Kasi this is our event. Baka may ibang ginagawa rin yung ibang minamahal natin sa buhay. So, hindi malamig ang Valentine's Day mo? Hindi naman malamig kasi mainit ka, pinapawisan niya ako. Actually, hindi malamig, mainit. Marami nagmamahal sa atin at masaya po tayo ngayon. Sam, since mag-host ka ng isang public affair show, it means na ino-open mo na yung buhay mo sa buhay. So, gaano ka nakahanda? Are you setting borderlines? Kung hanggang saan lang yung pwedeng pag-usapan sa'yo? Or ready ka na, anything goes? Simula po pumasok ako sa public service, I think naging open book na rin po yung buhay ko. Sinusulat na ako, yung mga ginagawa ko. Even before public service, napunta po ako sa programa ni Kuya Will. Napunta po ako ngayon sa Congress. So, lahat ng ginagawa ko ngayon, minsan napapabalita na po. So, ang importante lang, sabi ko nga, gumawa lang ako ng mabuti. At proud nga ako dito sa programa na to kasi puro kabutihan at pagtulong at pagbigay ng pag-asa yung nagagawa. So, kung yan ang i-open book nila, di masaya tayong lahat. How about your love life? Gano'n ka ka-open? Kung usaping puso ang pag-uusapan, lalo na Valentine's Day? Open naman po kasi nabalita rin naman yan. Last year pa nabalita yan, noong August and September. Tapos marami lumalabas na articles. So, open, wala na pong problema. So, pwede ka naman naming tanungin ngayon. Sino na? Sino na? Open daw eh. Sino na? Basta sa'yo naman kung gusto mong sagutin, kung gusto mong i-clarify yung mga Para ma-clarify na rin. Once and for all. Meron ba o wala? Kayo pa ba? Kayo pa Talaga o wala na? Actually, yung pala yung pinaka gusto natin malaman ngayon. Valentine's Day. Opo, binati po natin at we're okay. We talk every day, we text each other every day. Sino ba yan? And actually, pwede pa kayo pangalan. nandun po siya sa... Sino yan? Nandun po siya sa hospital. Dumadalaw sa papa Para hindi ko. tayo mag-assume. Hanggang Oo, diba? namatay yung papa ko, nandun po siya. Nandun din siya sa wake. So I guess, yun yung pinaka-importante doon. Saan pwede pa kayo pangalanan? Sino ba itong tinutukoy kami for each other. Kayo pa rin? Diyan pa rin ba? Sa kanya dapat manggaling. Pero kayo pa rin po, kayo pa rin. Ang importante, nagmamahalan kami. Nagsuporta kami sa isa't isa. At nandun kami para sa isa't isa. Kung ano man ang label tawag nyo nun, kayo na bahala. So, sa fake news yung balitang nag-break na raw kayo? Alam nyo, nagsimula yan nung nag-unfollow. Para sa akin, yung mga unfollow at unfollow na yan, hindi naman yung Bakit nag-unfollow? Hindi nagde-define ng mga relationship kasi yung mga social media, hindi naman yan validation ng isang relationship kung masaya. Kasi minsan maganda yung mga post, masaya. Magugulat ka lang. Yung mag-asawa, naghiwalay na. Meron naman, hindi nagpo-post pero alam nyo, sobrang saya. May mga ganun tayong mga kaibigan. So, Sa masaya. ako, normal sa akin yung mga hindi pagkakaintindihan. Ang importante, nakakapag-usap kayo at naayos nyo. Nakikilala nyo isa't isa lalo, mas nagmamature kayo. And now, we're striving to be the best version of ourselves. So, parang safe to say, Sam, Gong. Opo, sabi ko nga po, kilala niyo yung buong family ko. Nandun siya, nung hospital hanggang nawala yung papa ko. Katabi namin siya, kasama namin siya. So tanong niyo.
Charity works, di ba? Opo, actually, pati siya, nakasama ko na rin sa isang charity event. Nung birthday niya, she did a charity event for single moms. Doon pa sa lugar namin, sa Sampaloc, Manila. So, yung mga single moms sa iba't ibang barangay, tinuruan namin gumawa ng iba't ibang mga sabon, panlaba, panlinis, kumbaga livelihood. Kasi po ang pinopromote natin is sustainable na mga pagbabago, sustainable na mga bagay na pagtulong. Hindi lang po yung bigay. Para matulungan nilang tulungan yung mga sarili nila. Yun po yung very concept ng business. SB, since Valentine, meron ka na ba na ipadala kanina regalo o mamaya pa lang? Regalo. Actually, tagal ko na nabigay yung regalo ko kasi ang pinaka-importanting regalo yung sarili mo at pagmamahal mo. Walang material na bagay na pwedeng tumumbas doon. So, napadala na po natin yung dati. Nabigay na natin. Pero at least flowers earlier. Ako, Diyos ko, sobrang laki po. Sa totoo lang, si Kuya Will, laki ng utang na loob sa kanya. Sinama niya ako sa mga pagtulong niya sa programa niya. Yung Wawawin Tutuktuin, yung po yung programa nung pandemya na binuo ni Kuya Will, na sinama niya ako kung saan tumatawag kami sa mga kababayan natin, inaalam natin yung sitwasyon nila, at binibigyan natin sila ng financial assistance. 50,000, 100,000. Kung familiar po kayo doon, pag-comment ka lang, sabihin na number mo, tatawagan ka namin saan man sulok ng mundo, malaabot ka ng tutuktuin. So pagtawag namin, bibigyan namin ng assistance. Ginawa namin yun for every day for how many years until now. So, kaya siguro nahalal din tayo sa Tutuktuin Party List kasi marami rin po sigurong natulungan yung programa at natuwa sa ginagawa natin. So, malaking po ang utang na loob po kay Kuya Will. Nandito ako dahil sa kanya. Siya rin actually nagturo sa akin paano mag-host kasi dati nanonood lang ako sa kanya. Bigla na lang niya akong tinawag kasi pandemic noon, wala siyang kasama. Halika nga rito, samahan mo ko mag-host. So, wala, tinabi lang niya ako, ginawa niya akong sidekick sa gilid. Sabi niya, habang tumatawag siya, magsalita ka. So, nagsasalita ako, hindi ganyan. Lagyan mo pa ng energy. So, parang ang dating, he trained me. Live sa show. Lagyan mo ng energy, lagyan mo ng ganito, lagyan mo ng ganito. So, ang dami niyang naitulong sa akin. Iba pa yung mga advice niya about life, about sa mga pagtulong, sa pagbigay ng saya, pagbigay ng pag-asa, pati sa pananalita ako, naalala ko, talagang sinabi niya, ganito yan, ganito magsalita, ganito mag-handle ng negosyo, ganito mag-handle ng tao. Parang pangalawang tatay ko na po si Kuya Will, na lagi kong tinatext yan. Sabi ko, Kuya Will, marami pong salamat, thank you sa lahat ng payo mo. Nandito ako ngayon sa pinalalagyan ko dahil sa iyo, kaya I love you, Kuya. Anong reaction niya? Kailan kayo huling Actually, ngayon tumatawag siya. So, hindi ko lang masagot kasi nasa harapan ako. But almost every day, nagkakamustahan kami. Kumusta siya Kung may ngayon? time ako, dadalawin ko po siya. Si Kuya Will, of course, he's okay. Alam mo naman si Kuya Will, alam mo, napakadami ng pinagdaanan ni Kuya Will. Ang buhay ni Kuya Will, alam mo naman, na subaybayan ninyo. Parang gulong. Pero in the end, lagi naman niyang nalalagpasan lahat ng pinagdadaanan niya. He always comes on top. At sabi ko, ang pinaka-importante doon, dami na niyang natulungan. Wala na siyang kailangan i-prove pa. Hanggang ngayon, 60 plus na siya. Tumatawag pa rin siya, ginagamit pa rin niya yung sarili niyang pera, tinutulong niya sa mga kababayan natin. Ano pang masasabi mo sa ganung klaseng tao? Tumutulong everyday, kahit di na niya kailangan gawin, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtulong. Hinihikayat pa niya, yung katulad ko, na masama sa kanya at tumulong. Alam mo, ng pandemya, binigyan niyang tulong yung mga jeepney drivers. Pa 10 milyon. Pinuntahan niya yung Catanduanes, nag-chopper siya doon. Binigyan niya, binigyan namin ng mga ayuda yung mga taga doon, binigyan niya milyon-milyon. Siya pa mismo nag-chopper nung nasalanta yung Siargao, sa Surigao. Binigyan niya tigwa 1 million yung mga mayor doon. Alam nyo, napakadaming ginagawang mabuti ni Kuya Will. Sabi ko nga, parang law of attraction like attracts like. Nasasama ako sa mga taong pareho ng naiisip, pareho ng nararamdaman, pareho yung misyon sa buhay. Kaya